Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po si Kamanong inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong ombudsman mga kababayan dahil sa dami po ng kakasuhan po nila na mga senador. Hindi raw po bababa sa siyam hanggang 10 senador ang kakasuhan nila. Bakit kaya? Alam na this. Pakinggan po natin at komentuhan po natin panurin. Mag-umpisa na po tayo. Sa ibang balita, itinuturing ngayon ng Office of the Ombudsman bilang pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng bansa ang resulta ng kanilang mga investigasyon tungkol sa flood control controversy. Ilang matataas na opisyal kasi ang nakatakda pa nilang kasuhan kaugnay nito. Nakatutok si Juan Antonio. Posibleng umabot sa 9 hanggang 10 senador ang maharap sa reklamong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Hindi na pinangalanan ng Office of the Ombudsman pero pinupulido na raw ang kaso bago dalhin sa Sandigan Bayan. Nilinaw rin ng Ombudsman na hindi nila target ang majority block ng Senado. Marami kami pinapursue na kaso dito. Kaya lang, syempre ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Wala akong kung majority minority eh. Pare-pareho lang sa akin yan eh. Bukod sa mga senador, posible ring sampahan ng reklamo ang mga opisyal na mapapatunayang may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Hindi nagbigay ng timeline ng ombudsman dahil pahirapan ang kanilang investigasyon. Hindi pa rin daw kasi sumasagot ang sekretariat ng Committee on Appropriations ng House of Representatives sa pinadala nilang sabpina. Ipinasabpina na ng ombudsman ang mga dokumento para malaman ang ugat ng insertions para sa 2024 at 2025 budget. There is a refusal on the part of the Committee Secretariat of the Committee on Appropriations of the House of Representatives to cooperate and to answer the questions that we are pursuing. And of course, they're not obeying our subpoena. As we have sent it to them, they even refuse to accept the subpoena. Kung makikipagtulungan na raw sana ang Kongreso sa kanilang investigasyon, posible nang mabuo ang pinakamalaking kaso sa bansa na may kaugnayan sa flood control scandal. Meron na kaming dalawa pang kasong inahanda. Matagal na po yan mga kababayan, hindi po ba? Yan pong pahayag ni Boying na yan na maraming kakasuhan na mga senador. Matagal na po yan, last year pa yan. Hindi po ba? Anong panahon na po ngayon? Meron po ba na napakarami nakasuhan? Ayon po sa kanya, wala po siyang tinitingnan kahit minority at majority sa Senado. Bakit po? Ngayon, nung magkaso sila, sino lang po ang kinasuhan nila? Si Jinggoy? Si Bong Revilla na nakalaya na? Si Marcoleta na ang issue ay donation, campaign donation? At hanggang ngayon malaya pa yung mga kinasuhan nila na lutong-luto na ang kaso? Si Escudero, si Villanueva, at lalong-lalo yung tinatawag na tambaluslos. Nakita niyo po ang ginagawang sindikato yata nitong tropa na ito. Dahil mismo, sinabi po ng dati pong dating former Defense Secretary na si Norberto Gonzales. Ito po mga kababayan, ginagawa nila nito na nagiging sabwatan, ang gobyerno'y ginagamit mga kababayan sa malawakang korupsyon at cover-up. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Norberto Gonzales. Muli. Una, ginamit ang buong makinarya ng gobyerno para magtakaw. Pagka nagsimula sila, kunyari, papailan ng kaso, na totoo ha, si former Speaker Romualdez ay patay na. Kasi hindi naman tatahimik si Speaker eh. Magsasabi ng katotohanan yan. Eh pag nagsabi ng katotohanan, damay ang buong Kongreso, damay ang opisina ng Presidente, o yung iba pa ng mga opisyalis dyan na tumitindig sa mga nangyayari yan. Damay lahat yan. Eh pag tinignan mo talaga namang
Parang ni rehearsal yun eh. Parang gusto lang matapos ng papalakpakan siya ng taong bayan. Pero palagay ko hindi nagsucceed si Pangulo. Ang taong bayan, medyo alam na lahat ang nangyayari na masama. Kaya iniintay nila ang resulta niyan. Nakita niyo po, mga bayan, excuse me po, tama po yung sabi ni former DND Secretary. Talagang grabe po. Kaya nga po hindi nila makasuhan. Hindi makasuhan yata ni Boying. Hindi maipakulong ni Boying. Sino po? Si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Kasi baka kumanta. Baka dawit silang lahat. Nakita nyo po? Selective lang. 1 taon na mahigit. Selective lang yata di umano ang kinakasuhan. Hirap na hirap pong kasuhan ang mga kaalyado. Lalong-lalo po ang isang damukal na mga congressman na hanggang ngayon ay malayang-malaya pa sa issue ng korupsyon. Grabe, no? Wala ni isa man lang na naipapakulong, nakakasuhan ng plunder sa House of Representatives. Sa Senado, puro na sa minority. Ngayon, mukhang uubusin yata ang minority. Dahil nakikita naman po natin at mismong sinasabi rin nila na malapit na rin daw pong kasuhan itong magkapatid na Cayetano, magkapatid na Villar, si Robin Hood, at sino pa po? Si Bongo. At alam naman po natin na kasama rin po si Ligarda na kinakasuhan na rin yata ng ombudsman. Dahil alam naman natin na may kaso na't nakakulong si Jinggoy, si Senator Marcoleta, at hinahabol na rin po nila dahil sa kaso ng ICC, si Bato. Nakita nyo po, lahat po halos ng mga politiko at senador ay nasa minority. Samantalang yung kakasuhan nila na 2 senador, mga kababayan, nung lumipat sa majority lumipat, wala na po. Hindi na po nabanggit ng ombudsman kung kailan niya kakasuhan sa Sandigang Bayan. Yung 2 lumipat na tinatawag ng taong bayan mga Judas. Hindi po ba? Kaya nga mga kababayan, napakaraming history at kino-cover up yata, di umano, si Boying. Bakit po? Pati po kasi yung anak niya nalagay po sa Guinness Book of Record yata. Yung anak niya, dahil nung panahon po na siya ay ombudsman, siya po'y DOJ Secretary for Correction. Bago po siya mag-ombudsman, naging DOJ Secretary po siya. At ang kanyang anak po, mga kababayan, ay pumutok. Hindi pa siya nagtatagal na Secretary ng Ombudsman, pumutok na po ang issue ng kanyang anak. Kaya nga po, kahanga-hanga at binigyan po tayo ng world record holder sa ating bansa. Kauna-unahan. At ang nakapagbigay pa ng world record holder ay si Boying at ang kanyang anak daw, di umano. Ito po yun. Yung tinatawag na record hold order, mga kababayan, na binigay po ni Boying at ng kanyang anak, ng kanyang junior. Congratulations, Juanito Jose Remulla III, world record holder. 87 days, the fastest case dismissal and release despite complete pulburon evidence, Ombudsman legacy and DOJ legacy, mga kababayan. Kompleto raw po ang pulburon evidence dahil nga po nahulihan ito mismo sa kanyang bahay na mga high grade na damo, high grade, galing po sa US. Pero DOJ Secretary ang kanyang ama nung panahon na yon, mga kababayan. Kaya po nagbigay ng world record holder. Ito pong 87 days, the fastest case dismissal and release despite complete pulburon test o pulburon evidence. Grabe, no? At ganyan din po ang nakikita natin ngayon sa mga kalaban nila sa politika di umano. Kayang-kaya po nilang
ipakulong. Kung yung anak nga, napakabilis na palaya, nahulihan pa yon ng damo. Hindi po ba? At alam naman natin na yung sinasabi po ng dating secretary po ng National Defense, mga kababayan, ginawa pong sindikato ang gobyerno. Kino-cover up. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po tayo umaasa na meron pong dumating at ipagkaloob ang Panginoon ng isang agila. Para po lahat ng ginawa po ng mga taong ito, mga kababayan, sa paggamit ng bendalo, proteksyon sa pamilya, proteksyon sa mga kaalyado, proteksyon sa amo, kino-cover up ang napakalalaking issue ng korupsyon dahil ang involved ay ang kanilang amo, ang kanilang kaalyado, kasama pa ang pamilya di umano at ang kanyang sarili di umano. Ganyan po kasindikato ang gobyerno ngayon at ang nakikita po natin tinututukan ay puro po yung lumalaban sa katarungan at panagutin ang tunay na mga magnanakaw. Pero ang gobyerno ngayon, baliktad. Ang ipinakukulong at ginigipit yung gustong panagutin ang magnanakaw. At ang pinoprotektahan po ngayon ng gobyerno ay ang mga magnanakaw. Di umano. At ganun din po ang nakakalungkot. Nakakalungkot. Dahil pati po ang ating mga men in uniform, pinoprotektahan na rin po yata ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Dahil nakita naman po natin, wala silang kakibo-kibo sa malawakang korupsyon. Hindi po ba? Unbelievable. Samantalang kay Erap, wetting lang ang issue, tinanggal nila sa pwesto si Erap. Ngayon po, isang damukal na po ang issue, korupsyon, polboron, damo, mga kababayan, at grabing pamumulitik at panggigipit. Wala po tayong naririnig sa ating mga men in uniform. Ibang klase. Talagang nasilaw na rin yata sa bigat ng laman ng maleta. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang gobyerno po sa ating bansa. Ano po ang aasahan natin? Huwag naman sana magpatuloy ng napakatagal na maghari po ang ganitong klasing mga tao sa ating bansa. Huwag naman po sana ipagkaloob. Tama na po yung naranasan natin ng ganyan lang po isang termino. Tama na po yan. Huwag na po sanang dugtungan. Maawa naman po sana sa atin ang may kapal. Maawa naman po. Lalo-lalo po sa susunod na henerasyon ng ating lahi. Maawa naman po sana. Maraming salamat po sa inyo. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo. Thank you po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hershaw from Canada. Ako si Pilam, Ani Jo, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Gay at Sena. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Mika Ligaspi. Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA. Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Binagracia from Bacolod City. At Jem Aris from United Arab Emirates. At Kingston from Hong Kong. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. At lagi po tayong magdasal nang tayo po maingatan sa kapahamakan. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.